and then I'll be reading the chat. Okay. Now, mga kapatid, good evening sa inyong lahat. Tristan, Heidi, John Brian, good evening sa inyo. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. And this is the last review for the civil service exam. Kapatid, ilang araw na lang, less than 1 week, 5 days before the civil service exam. Now, nakapag-review ka na ba? Nakapag-aral ka na ba? Diyos mio, Marimar, nako po. Kapatid, nandito ako ngayong gabi, may kiling review lang naman ito, para turuan ka. Kasi minsan, karamihan sa inyo dyan is what? First timer. Hello, good evening sa inyo, Totoy, Joren, Erico, good evening. Marami sa inyo rito first timer. Let's be honest, hindi nyo alam yung literal na lalabas sa exam. Nandito ako para i-guide ka. Now, may mga nauna na akong videos na ginawa. 2 yon, panoorin mo. Doon sa unang video, nandoon yung tungkol si Republic Act 6713 at pangalawa is yung mga sikretong tips ng civil service exam. Now, ngayong gabi, ano ang aaralin natin? Sir, murahin niyo po ako pampaswerte. Sir, pampamural. Hindi muna ako pwede magmural ngayon, kapatid. Sorry. I would like to apologize pero hindi muna ako magmumura ngayon. Doon na lang sa review natin yan. Okay? So, with that said, kapatid, ano po ang topic ngayong gabi? Ang topic po for tonight, okay, Michelle, good evening. Galingan mo ha. Ang topic natin for tonight is all the subjects in the exam. So mula general ability, numerical ability, analytical at general information, tama ba ako? Numerical, verbal, analytical, and general info. Lahat yan papasadahan natin ngayong gabi. Pero, sandali lang ha. Before tayo magsimula, atin munang pasalamatan ang Panginoon. Sa Kanya nagmula ang lahat at sa Kanya rin babalik. Kapatid, salamahan mo ko sa panalangin ito. Panginoon ko, maraming salamat po. Maraming salamat, Ama, at hinayaan niyo po kaming magtipon-tipon ngayong gabi. Lord, nawa yung aming pong aaralin ngayong gabi ay madala namin hanggang sa araw ng exam. Gabayan niyo po ang mga nangangarap at nakikinig ngayong gabi. Maraming salamat po, Ama. Magsisimula na po kami. Amen. Okay mga kapatid, good evening muli sa inyong lahat. Now, kapatid, naituro ko naman na sa inyo yung mga secret tips before. Una sa lahat, make sure na panood mo yun. Super duper importante. Nandoon yung tungkol sa pagmamanage ng time, paggamit ng answer sheet, kung paano manghula, kung paano tawagin yung mga ancestors mo. Pero ngayon, magfo-focus tayo sa questions. Okay? Now, kung hindi mo pa ako kilala, ang magiging mentor mo ngayong gabi ay walang iba kung hindi po ako, si Rolando Tubo Jr. Okay? Kapatid, ako po ay top 1 sa nakarang Civil Service Penology exam, top 1 po sa nakarang NAPOLCOM PNP exam, top 3 sa isa pang NAPOLCOM PNP exam, and top 5 sa nakaraang Criminology Licensure exam. Ako rin po ay top 6 sa nakarang Civil Service Fire Officer exam at hindi masyadong pinalad. Sa civil service, 91.41, konti na lang sana nag-top din tayo dito, pero medyo dikit ang competition. So, yun lang ako hindi nag-top actually, pero yung rating ko pang top notcher yan kung titignan mo. With that said, ako po ay literal na magiging mentor mo tonight at kita mo naman, literal na multi-top notcher. So, kapatid, forward tayo. Pakilala lang muna ako. Now, ito po yung aking rating for the civil service exam just to show you kung anong klaseng mentor magkakaroon ka. Ako po ay may 91.41 na rating at ang pinakamataas ko ay sa numerical. Now, numerical ang isa sa aking mga favorite, kapatid, dahil medyo mahilig tayo sa math. Sir, may nagtanong, pwede ba mag-top sa civil service? No, hindi po pwede, Erico. Actually, banned na po ako sa pag-take ng kahit na anong civil service exam. Nag-email ako kay civil service, pwede ba ako mag-retake? Kasi gusto ko ring itap to. Kasi kabisado ko na yung mga tanong. Sabi ni civil service, no, sir, magkakasuhan ka namin pag nag-take ka ulit. Diyos mio, Marimar. Na-warningan ako dito. Actually, pinost ko yon. Pareha sa NAPOLCOM at civil service, pinost ko sa Facebook page ko, uy, pinagbawalan na ako, hayop.
Sabi ba naman, top ka ng top. Magbigay ka ng chance sa iba. So, ayun, hindi na pwede. So, yan po yung ratings ko. At, kapatid, gusto kong makuha mo yung ratings na yan. Okay? Kahit po sub-prop, sir, hindi. Iba naman na yun. Now, so forward tayo. Sir, kami hirap sa 80, ikaw puro top. Sorry na, kapatid. Now, kapatid, ito yung coverage ng exam. Kung saan titirahin natin yung mga question and answer for tonight. Now, ito po yung inilalabas ni Civil Service. Kung titignan mong mabuti, tangina, ang lawak niyan. Uy, nagmura ako, sorry. Sabi nga pala ng ibang fans ko, sir, wag ka na magmura, ang sakit sa tenga. So, pipilitin ko po na hindi magmura. I am very sorry. Medyo prangka kasi akong tao, mahilig ako magmura. Pero minimize ko na yun. Now, baka may magalit na naman kasi. Now, dito, kapatid, ang lalawak ng mga coverage na yan. Kung babasahin mo yan, hindi mo alam kung saang lupalop mo aaralin. So, para hindi ka mahirapan, nag-prepare ako ng mga question and answers kung saan, kapatid, mapapractice mo. Okay? Now, simulan natin dito. Nakita mo yung rating ko kanina. Diba? Nakita ko sa'yo. Anong napapansin mo? Sir, off chat daw po. Sige, wait lang. Off natin si chat. Buksan ko uli mamaya pag may tanong ako sa inyo, ha? Participant can chat with no one. Teka lang. Paano nga ba mag-off chat? Sandali lang. Paano ba mag-off chat dito? Nakalimutan ko na eh. Wait lang ha. One moment mga kapatid. Sorry. Ayan. Off chat. Testingin nyo ako makapag-chat kayo. Hindi na, no? So, wala na. Okay na yan. So, ayan. Sabi nila i-off ko raw yung chat kasi nadidistract sila. Okay? Now, kapatid, ano napansin mo rito? Una, ito. General information, 5% lang po ng overall exam. What does that mean? Ibig sabihin, balikan natin to ha, napakalaki ng Philippine Constitution, napakalawak na batas niyan. Code of Conduct, kapatid, isang buong 6713, isang buong batas. Peace and human rights issues and concepts, kasama dyan yung mga karapatan mo at iba pa. At itong Environment Management and Protection, nandyan si Clean Water Act, Clean Air Act, nandyan yung iba't ibang batas, kapatid, tungkol sa environment. Sobrang dami. Pero ano napansin mo? 5% lang pala yan ng exam. Tignan mo yung sa akin, no? Kapatid, 88 lang ako dyan. 5%. Ibig sabihin, napakababa lang pala ng hatak niyan. Ngayon, anong kailangan mong gawin? Simple lang. Huwag ka mag-focus sa 5%. Kasi bakit? Kung ikaw po ay retaker ng exam, alam mo tong sinasabi ko. Papatunayan to ng mga retaker. Nasa 10 items lang po ang general information sa exam. Kapatid, nasa 10 items. Ibig sabihin pala yung 88 mo, sir, ilang points yan? Kapatid, nasa 8 items yan. So, 8 out of 10, nagkamali ako 2, kaya naging 88. Imagine that. Diba? So, wag kang magbigay ng malaking focus dito. Kasi bakit? Ang daming aaralin dyan, pero konti lang ang reward. Hindi balanse. So, saan ko gusto ikaw mag-focus? Mag-focus ka rito. Tsaka dito. Sa dalawang to. Bakit? Analytical ability, kapatid, ang pinaka-the best. Anong kailangan mo rito? Common sense. Critical thinking. Okay? Yan po ang dalawang pinaka-kailangan mo dyan. Wala kang kailangan kabisaduhin mathematical formula. Wala kang kailangan basahin dictionary. Wala kang kailangan alaming figurative speech. Wala. Kailangan mo lang paganahin ang tokneneng sa ibabaw ng ulo mo. Opo. So ngayon, numerical ability, bakit pinupush ko sa inyo to? Bakit? Hindi super hirap ng mga math question sa civil service. Sabi ng ibang retaker, mahirap daw sobra. No. Alam mo kung bakit sila nahirapan? Kasi hindi sila handa sa lalabas sa exam. Hindi nila na-review yung mga lalabas sa exam. Yun ang dahilan kung bakit sila nahirapan. Nag-file lang sila, wala silang pake, wala silang review, and then nag-take. Ngayon, nung pagdating ng test paper, nagulat. Bakit?
Kasi kadalasan sa questions doon, nung high school pa sila tinuro. Now, wala silang review, medyo kinalawang, hindi naman ginagamit yung inaaral before, nahirapan. Ngayon, ikaw, nagre-review ka, magiging madali sa iyo ang exam kasi prepared ka, kapatid. So, with that said, anong pinaka-importante? Ito. Bakit? Wala kang kakabisaduhin. Papaganahin mo yung kokote mo. Sunod, ito. Kasi ito, kapatid, nakakahon. Hindi to mahirap. Mahirap ang verbal. I will be honest with you. Tignan mo yung verbal ability ko. 89.47. Wala, hindi ako umabot ng 90. Para sa akin, bagsak yan. Hindi, charot lang. Pero para sa akin kasi, ang kinaka-goal ko kasi per subject is 90. Pinakamababa. Para sa akin, tong 89.47 is, hindi naman bagsak, pero mababa. Sir, bakit mahirap yan? I will be honest with you. There will be words on the vocabulary side na mahirap, na hindi mo talaga alam. Ngayon, after ko mag-exam, putya kapatid, meron akong nagkaroon ng great realization na madali lang pala to sagutan. At yun yung shinare ko last time sa technique. Sabi ko, ay putya, oo nga no, meron palang technique na kahit hindi mo alam yung meaning ng salita, kaya mong sagutan. So, hindi kagaya ng verbal, kabisado mo dapat yung figurative speech, subject-verb agreement, and everything like that. Ito yung pinakamahirap sa exam. Now, with that said, klaro na, ipaliwanag ko na yung coverage. Sabi nga ni Sun Tzu, mas mabuting alam mo ang kalaban mo bago ka pumasok sa gera. Now, punta tayo sa pinakamahirap na part ng exam. Kapatid, ang verbal ability ay nahati sa iba't ibang parte. Vocabulary, kung saan meron po diyang 5 words na synonyms. When we say synonyms, parehas ang meaning. Meron pong sentence doon at kailangan mong piliin yung salita kung yun ba ay malapit sa definition o kabaliktaran, which is antonyms. So asahan mo, yan ang unang bubungad sa'yo. Pangalawa, sa grammar and correct usage, 15 items yan nung nakarang exam. Ano po yan? Fill in the blanks at error identification. Ang lalabas dito, karamihan, ito. Siguraduhin aralin ito subject-verb agreement. Tapos, error identification for the noun and pronoun antecedent. Noun, pronoun. Saan ang ibig sabihin yan? Mamaya titirahin natin. At error identification. Kung saan kailangan mong piliin kung ano yung mali na grammar doon sa sentence. So may naka-underline doon sa sentence, nakalagay doon A, B, C. Pipiliin mo kung ano yung maling grammar. At paragraph organization, kung kailangan mong i-arrange yung mga paragraph sa pagkakasunod-sunod. Ituturo ko sa yan, kapatid. May technique yan. Tapos, reading comprehension. Kailangan mong unawain, naintindihan mo ba yung binasa mo, and then tatanungin ka tungkol sa nabasa mo. 10 items din yan. So, ito po ang kakalabanin mo sa verbal ability. Kapatid, pangungunahan na kita. Importanting tip bago ako magpatuloy. Kailangan mo dito ng matinding time management. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ito ang una kong sasagutan. Ang uunahin kong sagutan ay analytical. Bakit? Puro common sense doon. Pero kung magaling ka sa English, go, sagutan mo to. So, kapatid, isa-isahin lang natin. Bigay lang ako ng example per area. Vocabulary. I-open ko yung chat, testingin natin ako masasagutan mo. Kapatid, sagutan mo. Tapos ituturo ko sa yung technique para sagutan to. Dali. Nauna si Beverly, tsaka si May, pati na rin si Ashley, nagsagot sila. Go, go, go! Ang hahanapin mo dito ay synonyms, kapatid. Kung napanood mo yung unang video ko, very good ka, may technique po para magsagot ng word na kahit hindi mo alam yung salita, may paraan pala para sagutan. Kung ito ay nalaman ko bago ako mag-take ng civil service, sayang nga, dapat na-apply ko to. Siguro 90 mahigit yung rating ko dun sa verbal. Now, okay, Angelo, very good. Francis, Ava, Roda, alam na nila yung mga technique ko. Vanessa, now, alam mo, feeling ko talaga sana nakuha ko yung technique na yan before pa ako mag-start. Marlon, very good. So, analyze the sentence. The manager was known for his blank, sabihin natin blank, hindi natin alam yung word, financial decision, ensuring the company's stability. Ibig sabihin dito, positive word kasi stable yung company.
Positive ang hinahanap natin na salita. Hindi negative kasi nga stable yung kumpanya. Di ba? Now, tignan natin yung choices. Reckless, we know that's negative. Yan yung matigas ang ulo na parang padalos-dalos. Why? So negative word. Yung wise naman is positive word. Wasteful. Alam mo naman yan, mapagsayang. Negative word. Careless. Negative word. Kapatid, napanood mo siguro yung unang video ko, ano? Napanood mo yung unang video ko, kaya alam mo ang tamang sagot, which is positive. Alam mo, nung na-develop ko tong technique na to, kasi sabi ko, may review center ako, kailangan kong turuan yung mga estudyante ko, paano mo sasagutan yung word na hindi mo alam yung word? So, ganyan po yung technique. Okay? Now, forward tayo. Ito po ay sample ng grammar and correct usage. Kung saan, kailangan po na ma-identify mo yung subject-verb agreement. Ngayon, kapatid, tuturuan kita ng basic na subject-verb agreement. Pasimplihin natin, kapag sinabing subject-verb agreement, ibig sabihin, sila po ay nag-agree sa isa't isa, sila po ay walang problema, may agreement eh. Anong ibig sabihin nun, sir, ng subject-verb agreement? Simple lang yan eh. Ganito yan. Meron tayong subject, di ba? Ang subject pwedeng singular, pwedeng plural. When we say singular, isa lang. When we say plural, madami. Alam mo ba, ang verb, meron din niyang singular form at plural form. Okay? Now, meron niyang pagkakaiba. Alam mo ba kung ano yon? Ang subject po, for example, dog. Ang dog, alam natin, isa lang yan, di ba? Dog. Pag madami, dogs. Di ba? Plural kasi yon. Now, kapag naman po sa verb, kapatid, kabaliktaran po yan. For example, dog, lagyan natin eat. Alam mo ba, ang singular form ng word na eat ay eats. May S po ang verb pag singular. Now, ang plural form naman ng eat ay eat. So, anong sample? Lagyan natin sa sentence. My baby dog eats dog food. O, di ba? So, ganyan siya. Ibig sabihin, ano po nakikita natin? Yung subject, ito yung baby dog, ay singular, at yung kanyang verb ay singular din. Di ba? So, for example, sir, paano naman kapag plural? Okay. Paano pag plural? The dogs eat the dog food. O, di ba? So, ngayon, baliktad naman sila. Kapag naman nag-plural yung subject, nawawala yung S doon sa verb. Gets? So, ganun po pala yun. Dapat, kung ang subject po natin ay singular, ang ating verb ay plural. Okay? So, yan po ay isa lang sa mga example. Huwag natin pahabain kasi marami pa ito ngayong gabi. Yan po yung tatandaan natin. Now, let's proceed with the question. Sabi dito, each of the students blank. Ang hinahanap dito is helping verb or yung auxiliary verb, yung nagko-connect. Ano tamang sagot? May mga sumagot sa inyo ng is, kagaya ni Erico, si Recania R, si Lawrence Tabada R. Okay. Ang hinahanap natin is linking verb. Ang tanong, kapatid, ang linking verb kasi meron po yang plural and singular. Anong verb ang hinahanap dito, plural or singular? And to know that, kailangan mo i-identify yung subject. Ang subject ba dito, kapatid? Bago kayo sumagot, sagutin niyo ako, ang subject ba dito, singular o plural? Sagutin mo ako. Singular ang subject o plural? Sabi ni Mark Denver, plural. Gonzales, plural. Ashley, singular. Rhoda, singular. Mark Louie, plural. Sabi ni Beverly, singular each. Sabi ni JR, plural. Okay. Sagutin natin to. Nagtalo-talo kayo. Sidyang nilagay ko to tricky question. Lumabas po ito sa civil service exam. Kapatid, huwag kang malilito. Bakit? Ano bang tinutukoy? Of
the. Ano ba ang subject? Each. Anong Tagalog niyan? No? Very good, Erico. Bawat isa sa mga estudyante. So, bawat isa lang ang subject. Pero, ano yung isa na yun? Yung isa na yun ay klase siya ng tao, which is estudyante. Okay? So, ang subject natin na each, yan po ay singular. Alam ko nagkamali yung iba. Bakit? Kasi po nagbase sila dito sa students. Dito sila nagkamali. Hindi, students yan madami. Oh, tuturuan kita ha. Kapag nabasa, huwag ka magbabase dito. Tignan mo yung off the. Basta may off the yan, huwag mong papansinin yan. Mamaya, tuturuan kita, bigyan pa kita isang example. Now, singular ang each, therefore, ano ang gagamitin mong linking verb? Yung is ba na singular o are na singular? Siyempre, yung is kasi singular yan. Singular dapat, singular ang kapartner. So, ang tamang sagot is. Is no? Nag-is. So, tamang sagot here is. Now, bigyan pa kita ng sample. Okay? Okay. Pili ka. Sagot, 1 or 2? 1 or 2? Tirahin mo kapatid, dapat na-gets mo na at this point. Ang matatalino naman pala ang mga students ko for tonight. 362 ang nakikinig ngayong gabi at wala pa ako nakitang sumagot ng mali. Rachel, Jefferson, Jessa, Mohamed, John Mark, Mel, Dash, Makiling, Hannah, James Hamel, Rodnel, Rosemary, Joren, wala pang nagkamali. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magbabase sa off the. Okay, tangin mo, Eric. Sorry, bawal ako magmura. Hayop ka, Erico. So, huwag mo magbabase sa off the. Kapag nagbase ka sa off the, ang isasagot mo singular. Panlito yung off the na yan. Magbase ka dito. Ano ang subject? Bats. Kapatid, ano ang bats? Plural. Maraming paniki yan. Okay? Very good, Haji Ismael. Ano ang verb na pipiliin mo? Alam na, kanina tinuro ko sa'yo, ang verb na plural, kabaliktaran ng noun. Dapat pag verb plural, walang S. Kasi pag may S, singular. So the answer is sleep. Okay? So yan binigyan na kita ng isang malaking technique, kapatid. Let's move forward. Okay. Isa sa mga paborito ko sa verbal ability is paragraph organization. Paborito ko to, bakit? Hirap na hirap ako dito. Nung nag-take ako ng exam, sobrang nahirapan ako. Pero after ko mag-take, doon ako nagkaroon ng realization kung saan inaral ko. Marami akong inaral na libro sa Shopee. Kasi bakit? May review center ako. Bumili ako ng 7 libro sa Shopee, inaral to ng maigi at nakuha ko ang tamang technique at na-simplify. Now, anong unang gagawin dito? Number 1, kailangan mo ma-identify ang topic sentence. Please take note. When we say topic sentence, hindi ito nag-explain, not explaining. Hindi ito nagbibigay ng example. Yan ang topic sentence. Ito ay merely a declaration. Okay? Yan ang una mong hahanapin. Sunod, hahanapin mo ang mga supporting sentence. Ang mga supporting sentence, kapatid, ay nagbibigay ng example, nagbibigay ng paliwanag o explanation, at ito pinaka-importante, meron silang tinatawag na transition words. Okay? Ang supporting sentence yung nasa gitna. Yan yung sentence 2, 3, and 4. Now, ang last sentence, kapatid, is yung tinatawag nating ending
or concluding sentence. Pandulo. Ito yung kadalasang nagsasummarize o nagbibigay ng alin? Dulo doon sa pangungusap. O, with that said, sagutan natin. O, sana na-take note mo yan. Ha? Ito yung pinakasimple. Yan yung nakuha kong resulta after studying hundreds or thousands of this question. Pinasimple ko lang sa'yo. Now, kapag magsasagot ako ng paragraph organization, kapatid, anong iunang ginagawa ng utak ni Sir PT? Number 1 kong ginagawa, nag-eliminate ako. Papaano? Tignan mo to, putang ina. So, sorry ba yung nagmura? Tignan mo naman, sobrang obvious kasi. Nagbigay ng example ng straws in plastic bag. Diba? Nagbigay na example, meaning hindi yan ang topic sentence. Sorry na, Gabriel. Pangalawa, tignan mo. Kapatid, mayroong transition word. Finally, that's called a transition word, meaning hindi ito ang topic sentence. Kung nag-attend ka ng last lecture ko, tinuro ko yung transition words. Now, meron tayong 2 pang natira. 3 or 4. Analyze natin yung 3. Yung 3 sinasabi, isa sa mga paraan daw para matulungan ng environment ay bawasan ang paggamit ng plastic. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya nagbigay ng sample. Basahin natin yung 4. Important daw na alin? Kasi, putya kapatid, nagpaliwanag. Doon pa lang, nakita ko pa lang yung paliwanag, X ka sa akin. O, ngayon, alam ko na ang topic sentence 3. So, tanggal ko na tong iba. So, ang pwedeng simula dito ay A, pwede o B. Ngayon, alamin natin kung ano ang tama, ha? So, topic sentence is 3. Ngayon, tignan natin. Ano ang sumusuporta sa number 3? Isa raw na effective na paraan para matulungan ang environment ay bawasan ang paggamit ng plastic. So ano mas mabuting kasunod? 4 o 1? Basahin natin yung 1. For example, single-use plastic such as straw and plastic. Parang ang layo ng 1, no? Kasi nagbigay agad siya ng klase ng plastic waste eh. So, negative ang 1. Ano best answer? Best answer is 4. Bakit? Bawasan daw ang paggamit ng plastic. Tapos sabi ng 4, importante ito kasi ang plastic ay mahirap mag-decompose. Nadadamage ang wildlife at ecosystem, which is correct. Tapos, ang ginawa ng 1 ay nagbigay ng example ng plastic waste. Ito yan, oh. Isipin mo, number 3, tapos nagbigay agad ng example ng plastic waste, hindi siya connect eh. So, 3, 4, edi yung 1 at saka 2, wala ka ng problema. Kasi tignan mo, may finally. Finally, kapatid, pag nakita mo yan sa paragraph organization, kikintab ang mata mo, kumikislap. Kasi bakit? Alam mo na agad yung pandulo. So, the best answer for paragraph organization is A. Kapatid, walang iba kung hindi A. Okay? Now, forward tayo. Another sample exam question for reading comprehension. Bigyan kita ng 30 seconds para sagutan. Tapos, titirahin ko para sa'yo. Bibigyan kita ng malupitang technique para sagutan yan. Dali. Basahin mo, sagutan. Last 10 seconds. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Kapatid, majority sa inyo hulaan ko ginawa. Hulaan ko lang yung mga first taker ang ginawa, binasa to, binasa yan, tapos
binasa to. Tapos nung nabasa nila yung question, alam mo ginawa? Bumalik yan dito kasi hinanap nila yung sagot. Isipin mo, binasa mo to 30 seconds. Tapos binasa mo to. Tapos bumasa ka uli dito. Nagsayang ka ng ilang segundo, kalahati. Ngayon, bibigyan kita ng malakasang technique. Sa mga ganyang questions, mali yung tinuturo ng iba. Ang sabi ng iba, wag daw babasahin ng question. Ito ang gawin mo. Wag ka maniwala doon. Dito ka una magbabasa. Alam mo kung bakit? Kasi ang gagawin mo, babasahin mo to, babalik ka din dito. Unahin mo yung question. You save half the time. Imagine, may 10 reading comprehension question. Ang ginawa mo, binasa mo, sinagutan mo, nag-take ka ng 1 minute, nag 2 minutes. Sayang, di ba? Gamit na gamit yan. Hoy, Ashley, ba't ka nandito? Bakit ka nandito? Nandito nga pala yung mga students ko before. Oh, hello, good evening sa inyo. So, kapatid, anong gagawin? Basahin mo yung question. Bakit? Kasi dito, alam mo na kung ano ang hahanapin mong sagot. Hello, Emer, kapatid. Kamusta? Now, di ba mas tipid yung oras? So, basahin natin yung tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi na-mention na benefit ng regular exercise? Yung hindi daw na-mention. Hello, Genevieve Dionson. Magandang gabi at good evening sa inyo. Okay. So, ano daw ang hindi na-mention? So, madali na to. Tignan mo to. Weight management. Na-mention ba yan? Na-mention ba ang weight management? Basahin ko sa iyo ha. Regular physical activity para sa good health. Tumutulong, control, weight. O, may weight management. So, tanggalin mo na yan. Di ba? B. Nag-i-improve ba ng mental health? Nakalagay yan, improve mental health. Di ba? And, tingnan natin yung C. Basahin mong mabuti ito. May nakita ka ba dyang part na kung saan sinasabi na nag-enhance ng creativity ang benefit ng regular exercise? Wala, di ba? Wala. So, kapatid, kung ano yung wala, di yun ang isagot mo kasi ang hinahanap niya yung hindi na-mention. So, ngayon, check natin yung D. May chronic diseases ba na bumababa? May nakalagay. Basahin mo. Reduces the risk of chronic diseases. Diba? So, tignan mo, no? Nung binasa mo itong question and then sinagutan mo, mas dumali ang buhay mo kasi mas na-simplify ang process. Diba? So, kapatid, ganyan magsagot ng reading comprehension, ganyan yung technique. May iba pa tayong technique dyan, pero ituturo ko yun soon sa inyo. Now, tapos na tayo sa verbal ability. Yes, kapatid, nung nag-take ako ng civil service exam, pinayagan kami. Pero yung ibang center daw sa likod nagpapasulat. So, depende yan sa testing center. Minsan may mahigpit, minsan may hindi. Nung ako nag-take, pinayagan kami. Now, numerical ability tayo. Kapatid, ito nga pala yung mga questions sa numerical ability. Lagyan mo, sir, ng konting mura. Kapatid, hindi ako pwede magmura. Maraming nagagalit sa atin. Sa NAPOL Commerce, sa Criminology Licensure, mga bagets kasi nandun, okay lang magmura. Dito kasi may makasama tayong mga may edad. So, respeto sa kanila. Okay? Pinipigilan ko yung sarili ko. Gusto nga lumabas ng mga dragon sa bunganga ko eh. Gustong lumabas ng mga dragon sa bunganga ko, kapatid. Pero syempre, pigil na pigil. Now, binago ka na ng 2025. Hindi, kapatid. Pag Napolcom ka, promise ko sa yan, bawat sentence may mura. Now, kapatid, dito tayo. Numerical ability. Ang numerical ability ng civil service, hindi mahirap. Hindi mahirap. Paano ko nasabi? Kasi kadalasan, hindi lang sila marunong mag-practice. Hindi sila nag-ensayo bago mag-exam. Okay? So, dito kapatid, aralin natin. Basic operations, tapos problem solving. Now, for basic operations, bigyan tayo ng masimpleng tanong. Okay? Simpleng tanong.
tuturuan kita mag-add ng fractions ng madali lang. Kapatid, kung ikaw ay kagaya ng iba, kukuha ka pa ng LCD and so on, kuha lang tayo ng madali. So, paano po mag-add ng fraction na hindi kumukuha ng LCD? Ang tawag dito ay butterfly method. So, multiply muna natin, kapatid, itong first part. Tandaan mo yan, ha? Yung part na yan, i-multiply mo. 2 times 5 is 10. And then 4 times 1 is 4. And then 10 plus 4, i-plus mo yan, makukuha mo is 14. Sa baba naman, 4 times 5, 20. Ngayon, yan na po ba ang tamang sagot? Yan na ba? No! No, 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 no! Bakit? Very good, Beverly. Sa civil service exam, always important na simplest form ang isasagot mo. Okay? So ngayon, tuturuan kita ng technique para mag-simplify. Ang sinasabi nila, pag nagsisimplify, kuha ka ng greatest common factor and so on and so forth. Hindi ako nagamit nun. Matagal kasi yon. Tuturuan kita ng technique. Tingnan mo divide mo yung taas at baba ng 2. Nakuha mo 7, 10. Kuha ba yung sagot? Kuha. Pero paano yan? Very good, Jessa. Paano yung technique mo to simplify, sir? Sample lang kita, turuan kita mag-simplify ng fraction. Since lalabas sa exam ang fractions, turuan kita ng tamang simplification. So, ang sagot dito is 7, 10. Kailangan kasi simplified lagi. Now, kapatid, kailangan muna alam mo ang divisibility of number. Divisibility ng 2, 3, and 5. Kapag 2, wala kang problema. Kapag ang number ay dulo ay 2, 4, 6, 8, and 10, automatic alam mo divisible by 2. Kapag naman 5, walang problema. Pag 5 o 0 ang dulo ng number, automatic divisible by 5. Ito medyo nagkakatalo. Okay? So, sa 3, anong technique? Simple lang. Kapatid, 4,236. Divisible by 3 o hindi? Sir, paano ko malalaman divisible by 3 yan ng ganyan? Ang laking number niyan, sir. Simple lang, ganito gawin mo. Ipag-plus mo. 4 plus 2, 6. Plus 3, 9. Plus 6, ano nakuha mo? 15. Nakuha mo 2 digits, ipag-plus mo. 1 plus 5, 6. Kapag pinag-plus mo lahat ng digits ng number, ang lumabas 3, 6, or 9, automatic divisible yan ng 3. Ha? Divisible ng 3 yan, sir? Yes, tignan mo Sample lang kita. 4,236, divide mo ng 3. Walang butal yan. 1, 3, 12, 4, 3, 1, 6, 2. May butal? Wala. Diba? So, anong gagawin? Simple lang. Ipag-plus mo yung numbers. Ito, divisible by 3, hindi. Sagutan nyo, yes or no, y or n. Dali. Divisible by 3, hindi. Kaya mo nang sagutan yan. Isang tingin lang. Tignan mo 9 plus 6, 15. Plus 5, 20. So, 22 plus 0, 2. 369 ba yan? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, hindi yan divisible by 3. Okay? Now, bakit ko kailangan ituro sa iyo kung divisible by 3 o hindi? Kasi papasimplihin niya ng buhay mo. Ano example? 24 over, let's say, 30. Ngayon, paano ginagamit ang 2, 3, 5 technique ni Sir PT? I-double check mo taas-baba. Kaya bang i-divide ng 2? Yes, even yan parehas. Divide mo kayo ng 2, taas-baba. 24 divided by 12 is 12. 30 divided by 2 is 15. Ngayon, i-double check mo kung divisible pa ba ng 2, taas-baba. Kaya ba ng 2? Yes. Pero yung baba, hindi kasi hindi siya even. Ngayon, i-double check mo kung kaya ng 3. 1 plus 2. 1 plus 5. Kaya. So, i-divide mo taas-baba ng 3. 12 divided by 3 is 4. 15 divided by 3 is 5. Okay? So,
Ngayon, i-check mo, kaya pa ba ng 2? Hindi. Kaya ba ng 3? Hindi. Kaya pa bang i-divide ng 5 taas baba? Hindi. Ganun lang kadali mag-simplify, kapatid. Ganun lang. Yung iba, sabihin sa'yo, kumuha kayo ng greatest common factor, ganto, ganyan, eme. Alam mo, greatest common factor ka pa ng 24 and 30, ano yan? 2, 2, gaganon-ganon ka pa. Ay po, wag ganon, ayoko nun, di ba? So, mas madali yung tinuturo kong technique. Now, testingin natin kung na-gets mo yung simplification. I-simplify mo tong number na ibibigay ko sa'yo. Simplify mo, kapatid. Ikaw magsisimplify, ha? Ikaw. Sagutan mo. May mga nagsasabi, turn off daw yung chat. Mga kapatid, kung ayaw nyo mabasa yung chat ng iba, doon po sa application nyo, pwede nyo pong i-turn off yan yung para sa inyo. Okay? Simplify mo, kapatid. Gamitin mo yung 2, 3, 5 method. Kasi yun yung pinakasimple, kakalahatiin mo lang, di ba? Andali. So, sagutan natin. In 5, 4, 3, 2, and 1. So, paano ang gagawin? Divide mo yung taas at baba ng 2. Nakuha mo 16/20. I-divide mo ngayon taas baba ng 2, nakuha mo 8/10. Kaya pa ba ng 2, 3, 5? Kaya pa. Divide mo taas baba ng 2. Nakuha mo 4/5. Ganun lang siya kasimple, kapatid. Diba? Mas madali kaysa mag-GCF ka pa, magkukung ano-ano ka pa. Yan na yung isa sa pinakamadaling method. Okay? With that said, ito yung sa basic operation na sample. Ito yung isa lang sa maraming questions. Pero punta tayo sa word problems. Bakit? Ang numerical ability po ay punong-puno ng word problems. So dito tayo magbibigay ng focus. Now, bago tayo magsimula, I would like to let you know that there are levels of question. Hindi ito tinuturo sa ibang review center kasi hindi nila to alam. Hindi dapat po, pag magtuturo ka sa bata, ituro mo muna ang level 1 bago ka mag-level 2, level 3, level 4. Ngayon, tuturuan kita. Tuturo ko sa iyo yung level 1, tuturo ko sa iyo yung level 2 at level 3. Now, for your information, kailangan mong malaman. Ang mga word problems po sa civil service exam ay level 2 and 3. Karamihan. Ngayon, itong exam na nasa harapan nyo, itong question na ito ay sample ng level 1 question. Sir, paano mo nasabing level 1 question yan? Simple lang. Isang beses ka lang magsosolve. Ibig sabihin ng L1, one solve lang po yan. One solution. Wala pong ganyang tanong sa civil service exam. Karamihan sa tanong ng civil service, level 2 and above. Ang pinaka-common ay L2 hanggang L3 at ang pinakamahirap doon ay yung mga L4 questions. So ituturo ko yan sa inyo ngayon. Now, let's say nag-aral ka ng word problems. Alam mo yung formula. Alam mo, kunyari, itong question na to ay speed, distance, and time. Ano ba yung triangle na yan? Yan yung itsura niyan. Excuse me. Now, meron tayong tinatawag na speed, distance, time triangle kung saan, o tama SDT, ito yung ginagamit para sa mga ganitong klase ng tanong. Paano yan? Distance, speed, and time. Now, sir, paano ginagamit yan? Turuan lang kita, ha? Kapag nawawala ay distance, ano natira? ST. So, nawawala distance, natira tong dalawa magkatabi, ibig sabihin yan, multiply. Magkatabi eh. So, para makuha yung layo, kailangan mong i-multiply yung bilis at tagal. Now, paano naman kung ang nawawala ay S? Ano matitira? D at T. So, para makuha pala si speed, kailangan mong i-divide yung layo ng oras. At para naman makuha si time, anong kailangan mo? Ito naman, D, distance over speed. So, yan yung tinatawag nating speed triangle. So, huwag mong kalimutan, letter D ang nasa taas,
Yung S tsaka T, okay lang yan magkabaliktad. Importante, D ang nasa taas. Para hindi ka makalimutan kung ano nasa taas, isipin mo, ano ba nasa taas ng babae? Di ba, dede? Charot! So, hindi mo na makakalimutan yan. D ang nasa taas ng formula. Now, itong question na to ay level 1 question. Di ba? Level 1. Kapatid, ang meron dito, ang hinahanap, how far, gaano kalayo. So, ano yung hinahanap dito? Distance. Gamitin natin yung formula, dede, over sex tsaka tite. Ang galing, no? Kompleto. So, nawawala ang ededs. So, multiply natin yung S times T. Ano ang speed? Given yan. 10 kilometers per hour. Gaano kalayo yung oras? T. 3 hours. Lumalabas yung tunay na ako, pinipigilan ko Pinipigilan ko, sorry. Pinipigilan ko yung tunay na ugali ko. Sorry, pinipigilan ko na. Pusa siyang lumalabas eh. So, 10 times 3 is 30 kilometers yung distance. So, the answer is Charlie. Hindi ako to, Eric ko. Pinipigilan ko nga eh. So, ayan po yan yung sample. Level 1 question. Talon tayo ngayon. Level 2 question. Level 2, labas mo na yan, sir. Sir, paulit formula. Huwag mong kakalimutan, dede ang lagi nasa taas, tapos magsisex siya sa tete. Level 2 question. Pinipigilan ko nga, lumalabas yung kademonyoan ko. So, dito, sorry na, John. Now, kapatid, ang hinahanap pa rin natin dito is distance. Pero anong napansin mo? Putya, alam natin yung speed, 10. Pero yung time, putya, problema ko yung time. Hindi given. Ang bigay dito, 2 oras. Ano to? Simple lang. Ang sabi sa tanong, umalis siya ng bahay ng alas 6 at nakarating doon sa pupuntahan niya ng 11. So, 2 beses ka magsasolve. You will be solving for time now. So, blanco muna tong time dito. Solve natin si time. Paano kukunin to? Madali lang naman. Anong oras siya umalis? 6. I-minus mo sa anong oras siya nakarating. Ano nakuha mo? 5. Okay? Ngayon, alam na natin yung ilang oras ang biyahe niya. Hayop ka, Totoy ba to? So, kapatid, level 2 questions ang marami sa NAPOLCOM, which kailangan mong isolve muna yung isa sa hinahanap sa formula. So, 10 times 5, the answer is 50. Di ba? Yan po ang sample ng level 2 question in which kailangan mo munang isolve yung isa sa nawawalang formula. Ngayon, tinira ko yung level 2. Sagutan mo tong level 3 question. Bibigyan kita ng 30 seconds. Sagutan mo itong susunod na question. Hayop ka, Pascual. Sagutan mo. This is a sample of a level 3 question for the civil service examination. Kapatid, sagutan mo, level 3. Sample ng level 3 question kung saan kailangan mo mag-solve para doon sa variables. Dali, 30 seconds. Madali lang yan. Huwag mong problemahin. Kaya mo yan. Okay, C po, sabi ni Beverly. Glessy, D. JR, Sabado, D. Dati may estudyante ako, Domingo, Sunday. Si Marivic, Sunday. Ngayon may Sabado. Tapos mayroon din ako isang estudyante si Tuesday. Makukumpleto ko na yung linggo. Alam ko may estudyante rin ako si January eh. Gusto ko rin kompletuhin yung months. Ako Sir Wednesday, ayop ka ko. I-collection ako niyan eh. Kino-collection niya ng mga estudyante ko sa araw. Tapos sa months, isa pa lang yung sa months kasi January pa lang eh. Kamusta kaya yun sa January? Now, dito,
Ano nawawala? Bossing ko, February pangalan. Ang hinahanap pa rin natin is distance. Tinuro ko na sa iyo yung formula. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung speed. Hindi natin alam kung ano yung time. So, we will be solving first for speed. Now, 10 kilometers per 30 minutes. Medyo mahirap yan, no? Mas madali kung i-convert natin to hours. Ngayon, bibigyan kita ng life hack. Ano yung life hack na yan, sir? Kapatid, kapag sinabing minutes ang binigay sa inyo sa exam at kailangan mo ng hour, ano gagawin mo? Gawin mong 30 minutes yan, di ba? Lagyan mo ng 60 sa ilalim. Tapos simplify mo. Automatic hour na yan. Ganun lang siya kasimple. Lagyan mo lang ng 60 sa ilalim. Basta may makita ka sa exam na minutes, lagyan mo ng 60, okay na yun. Hours na yun. Tapos ngayon, i-simplify mo. So, 3, 6. Simplify mo ngayon, kaya ba ng 2? Hindi, kaya ng 3. Yes. Divide mo taas baba ng 3. Ano nakuha mo? 1/2. Now, so, 10 kilometers per, alin? Per 1/2 hour. Sapat na ba ito? Hindi pa. Hindi pa tayo tapos. Kailangan natin makuha per hour lang para hindi magulo. Kasi hours tong mga to eh. So, paano i-convert yan? Simple lang kapatid. Tayo ay magsosolve. So, 10 kilometers per. Ibig sabihin ng per, wag mo kakalimutan, hindi yan multiply, slash yan. 1/2 hour. So, dinidivide ng 10, ng 1/2, yung 10. Okay? So, paano yan? Ang gagawin mo dyan, 10, reciprocal ka muna, yung divide magiging times. Pag nag-reciprocal ka, babalik ta rin mo yan. 2/1. Now, 10 times 2 is 20. Divide mo ng 1. So, 20 na lang yan. Now, alam na natin yung speed. It's 20 kilometers per hour. Okay, lagay natin yan dito. 20. Now, for the time, itinuro ko na yan sa'yo kanina. Kapag ganyan, ibinigay sa exam, nagbigay siya ng umalis at dumating, i-minus mo lang. So, 11 minus 9 is 2. 20 times 2 is 40. Yan po ang tamang sagot. Okay? Kapatid, take note, itong dalawan to, ang sample question na magsisilabasan sa civil service exam. Puro level 2 and level 3 question. At ganyan lang siya kadali pag hinimay-himay mo. Napansin mo, di ba ang dali? Ganun lang siya pag nahimay. Di ba? Now, let's move forward. Punta ngayon tayo sa analytical ability. Okay? Buti di ka panlaki na kung examiner. Dapat nga eh. So, sa analytical ability, kapatid, ito yung mga tanong na nakalalabas according sa binigay ni civil service. At yan din yung lumabas nung nakaraan. Now, word association, assumptions and conclusions and logic. Hindi ko ituturo si data interpretation tonight kasi hindi yan lumabas last exam. Now, yung word association, ito po ang example. Sagutan mo kapatid, mabilis lang. Basic lang yan sa'yo, dali. Hayop ka, Philip, dyan. Madaming magkakamali sa inyo. May nakita ako nagsagot ng museum, may nakita ako nagsagot ng color. Oh, analyze nyo ng mabuti. Hindi yan museum, hindi yan color. Pauunahan ko na, may nagsagot ng Charlie tapos ng color kanina. Hindi po yan museum or color. Sa word association, kapatid, ang pinakabasihan mo dito is yung relationship ng unang binigay na example o parirala. Now, yung book at author, ano sa tingin mo relasyon yan? Si author, sinusulat yung libro. Sir Piti, pansinin mo ako. Elmera May Glory. Hello, Elmera May. Good evening sa iyo, kapatid. Ano nakita mo? Very good, HP. Trabaho niya yan. Di ba? So ngayon, may idea ka. Itong dalawan to, ang relasyon nila sa isa't isa, trabaho. Kung ano yung skill niya o kung ano yung ginagawa niya sa buhay. Ito yon, gumagawa siya ng libro. Di ba? So, hindi ka magsasagot ng color kasi hindi naman tinatrabaho ng color yung painting.
Hindi ka magsasagot ng museum. Although nakikita ang painting sa museum, pero hindi naman ito library eh. Kung library to, pwede ka magsagot ng museum. Pero walang relasyon ang museum sa painting. Now, may nagsagot ng canvas. I am very sorry, pero that's wrong. Ang painting, opo, nakalagay sa canvas, pero ang tanong dito, ang relasyon nung nauna, ano ang relasyon? Sino ang nagsulat ng libro? Sino ang trumabaho sa libro? Yun ang relasyon. Therefore, ang tamang sagot, kapatid, is artist. Okay? So, yung artist ang gumawa ng painting, kung saan yung author ang gumawa ng libro. Yun ang relasyon. Okay? Okay? Okay. Now, gusto mong ma-perfect to. Kasi bakit? Ilang items yan? 20 items. Nagbigay po ako ng mga sample na question and answer doon sa ating JC. Pwede mong gamitin yon. Okay? So, dito sa word association, kailangan mo ma-practice yan para ma-familiarize ka sa relationships. With that said, forward tayo. Again, kapatid, aaralin mo yung relationship nung salita. Now, turuan kita dito, logic. Sa logic, kapatid, simple lang ito. Bibigyan kita ng matindihang teknika na gagamit mo hanggang sa araw ng exam. Bakit? Ilang tanong yan logic? 15, no? Now, ito tandaan mo. Kapatid, kapag wala sa tanong, sagot. Kapatid, kapag wala sa tanong, may 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 sagot. Wala sa tanong, may sagot. Wala sa tanong. Kapatid, may sagot, wala sa tanong. Huwag mong isasagot kapag wala sa tanong. Kapatid, huwag mong isasagot kapag wala sa tanong. Huwag mong isasagot kapag wala sa tanong. Anong ibig sabihin nun? Pagdating sa logic, hayop ka, Jezebel Azerin. Kapatid, ang logical questions, kailangan mo lang ng common sense and critical thinking. Literal na tetestingin lang nung examiner kung binasa mo ba yung question. Nagets ko po, natakot lang ako. Sorry na, Gilbert. Now, basahin ko yung tanong sa'yo, ha? Kung ikaw ay fitness walker, hindi mo na kailangan pumunta sa health club. Yung iyong kabahayan ang health club mo. Hindi mo na kailangan ng mga mamahaling equipment para makapag-workout. Ang kailangan mo lang ay magandang pares ng sapatos. Okay. Sagutan natin. Paano mo gagamitin yung kapag wala sa tanong, wala sa sagot. Kapag wala sa tanong, wala sa sagot. Kapag wala sa tanong, may sagot. Paano mo gagamitin yon? Okay? Tignan mo yung choices. Kapatid, ba mo, membership in a health club is a poor investment. Basahin mong mabuti. Nakalagay ba yan sa tanong? Sorry na totoy ba to? Nakalagay ba yan? Nakalagay ba dito na hindi magandang investment ang membership? May nabasa ka? Pag may nabasa ka, bibigay ko sa iyo kaliwang bayag ko. Di ba? Wala. So, tanggalin mo yan. O, pangalawa, yung pangit daw na sapatos ay nagbibigay ng foot injury. May nakalagay ba dito? Wala, di ba? Wala eh. So, kapatid, ang kailangan mo daw ay well-designed pair of athletic shoes. Wala namang sinabi na yung pangit na sapatos nagbibigay ng foot injury. Tanggalin mo yan. O, 3. Yung fitness walking daw ay mas maganda sa weightlifting. Kapatid, basahin mo ulit. Meron ka bang nakita dyan na ikinumpara ang fitness walking sa weightlifting? Pucha, wala akong nabasa. Hindi nila ikinumpara. So, wag mong isagot. Ano best answer? Ito. Na kung saan ang fitness ay convenient. Paano mo nasabing convenient? Hindi na kailangan pumunta sa health club. Convenient yun, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta. At valuable form. Paano naging valuable? Kasi kapatid, hindi mo na kailangan ng fancy equipment. Ito po ay nasa tanong, therefore yan ang sagot. Sa mga logic questions, ganyan lang ang gagawin mo. Ikukumpara mo yung choices doon sa question at kapag wala siya doon, hindi yun ang sagot. Okay? Ganun na ganun lang po.
Proceed tayo. Okay, ito. Itinanong to sa Penology exam. Itinanong to sa NAPOLCOM exam. At itinanong din to sa Civil Service exam. Kaya napapaisip ako siguro iisa lang talaga yung mga examiner dito o may test bank lang sila. 2022 Penology exam, lumabas to. Doon ako nag-top 1. Nung nag-take ako ng NAPOLCOM 2023, lumabas to. Nag-take din ako ng Civil Service, lumabas din to. Paulit-ulit tong tanong na to. Favorite ata nila to. Now, very good, Mark Louie. Tignan natin kung ano yung tamang sagot. Bago tayo magsimula, hindi alam ng karamihan sa inyo ang implicit. Papaliwanag ko muna. When we say implicit, kapatid, ang kabaliktaran niyan, explicit. Okay po, pasintabi sa mga nanonood at nakikinig, pakihinaan ng volume. Ako po ay nag-warning. Now, bigyan kita ng magandang example. For example, okay? Ikaw ay naglalakad sa madilim na iskinita at may kumukuti-kutitap na mga Christmas lights. Pero kapatid, hindi Pasko. June! Pero naglakad ka sa isang street na kung saan ngay kumukuti-kuti-kutitap. Tapos maya-maya may lumapit sa'yo. Bossing, babae, 1.5. Bossing! Bossing, gusto mo? Bata-bata, bossing, 1.5. Now, yung explicit, kapatid, is what? Direct. It is clear. Sinasabi niya yan sa'yo, diretso. Wala siyang binibigay na parang magulo. Direct ang sinasabi. When we say implicit, ang Tagalog niyan, ipinapahiwatig. So, anong example ng implicit? For example, may naglalakad ka, isa kang gwapong binatilyo. Tapos may bading sa kanto. Yung bading, gumawa ng senyas. Nakahawak siya sa kamay niya na parang ice cream. Tapos, pinasok niya sa bibig niya yung kamay niya, blanco. Gumanon, putsang ina. O kaya sabi siya, Wagi, wambib niya, Wagi. Now, kapatid, sinabi niya ba sa'yo na Pogi, blowjob kita, ito 150? Di ba hindi? Hindi nga sinabi yan sa'yo. Sabi niya, Pogi, 150. So, kapatid, yun ay implicit. Okay? Ibig sabihin, ipinapahiwatig nung ginawa niya. Yun yung gusto niyang iparating. So, yan po ang pagkakaiba ng implicit at explicit. Now, naintindihan mo na, ito pa isang technique. Pagdating sa civil service exam, assumptions and conclusions, hindi po isinasagot ito. Okay? Hindi sinasagot ang 3. Paliwanag ko sa iyo yung choices. Pag sinabing 1, yung 1 is correct. Pag yan ang sinagot mo. Pag sinabi mong 2, 2 is correct. Kapag sinabi mong 3, either 1 or 2. So magulo. Eh di sana nag 1 on 2 ka na lang kung kaysa mag either 1 or 2. Di ba? Pag sinabi namang 4, parehas silang correct. 1 and 2, correct. At pag sinabing 5, alin? 1 and 2, or wrong. So, hindi po sinasagot ang 3 sa kahit na anong exam. Yung either 1 or 2, hindi po sinasagot. Bakit ka pa sasagot ng either? Eh kung pwede namang direkta na lang, di ba? Okay? So, sagutan natin. Now, naalala mo kanina, sinabi ko siya, pag wala sa tanong, wag mo isagot. Pag wala sa tanong, wag mo isagot ka. Pag wala sa tanong, wag mo isagot. Now, kapatid, ang sabi dito, yung unemployment allowance daw ay dapat ibinibigay sa mga Pinoy na kabataan na walang trabaho, yung mga 18 years and above. Assumption 1, ano sabi? May mga kabataan daw na kailangan ng suportang pinansyal o pera. Kapag binasa mo yung statement na maigi, yes, pwede natin siyang i-imply. Bakit? Kasi kapatid, wala nga silang trabaho above 18, so kailangan nila ng pera. Correcto. Now, ano ang wrong? Itong 2 is wrong. Sir, paano mo nasabing wrong yan? May mga sumagot nito na both daw is correct.
Pero tignan mo, may sinabi ba yung statement na may sapat na pera ang gobyerno para suportahan lahat? Tignan mo nga. May sinabi ba yung statement na may sapat na pera ang gobyerno? Ang sinabi lang dapat bigyan daw ng allowance. Pero walang sinabing may sapat na pera. Therefore, mali ang assumption number 2. So kagaya ng logic, kapatid, take note, ikumpara mo yung statement sa assumption. Kapag hindi siya pumasok doon, hindi siya naging compatible, mali yan. So ano isasagot mo? Assumption 1 is implicit. Okay? With that said, forward tayo. Now, dito na tayo sa last part. Meron ka ng idea ng mga lalabas sa exam. Punta tayo ngayon sa last part. Ito yung napakalawak. Puro batas. Pasimplihin natin. Kapatid, ito po ang coverage niyan. 10 items lang po ang lumalabas dyan halos taon-taon. Ano po yan? Philippine Constitution, na kung saan may 18 artikulo. RA 6713, nandyan ang tamang pag-uugali, norms and conducts. Nandyan po ang tamang filing ng SALN at ang kung mga nung trabaho ng mga public official and employee. Now, itatanong din dyan, kapatid, yung mga karapatang pantao mo o itatanong din dyan is what? Yung ating environment, yung ating kapaligiran. So, tirahin natin, meron akong hinandang mga sample questions for you. Now, kapatid, bigyan kita ng 20 seconds pakisagutan. Basic question ito. Hindi ko malilimutan yung gift. Ayop ka, Rar Pascual. Pakisagutan, 30 seconds. Madali lang to. Madaming nalilito dito. Ang sinagot, President's Executive Order. Ano ang tamang sagot? Kung naging estudyante na kita before at kung narinig mo na ang turo ko, simple lang to. According daw sa 1987, may nagsagot, Bill of Rights, according sa 1987 Philippine Constitution, ano daw ang pinakamataas na batas ng lupa o na nasasakupan? Please take note. Okay? Ang pinakabataas na batas ay walang iba ay ang saligang batas o also known as the Philippine Constitution. Ang tawag dito ay batas ng mga batas. Bakit, sir? Bago po gumawa ng batas ang mga senador at congressman, kailangan nilang i-check ang Philippine Constitution. Sir, bakit? Kasi nakalagay sa Philippine Constitution kung ano lang na mga batas ang pwedeng gawin, anong limitations, at yung mga hindi nila pwedeng gawing batas. Okay? So, Philippine Constitution po ang kumokontrol sa kapangyarihan ng mga politiko. Sir, paano nangyari yon? Paliwanag ko. Anong bansa ang Pilipinas? According sa Article 2 ng ating Declaration of Policies, ang Pilipinas po ay democratic. Take note of this. Lumabas to sa exam, ha? Ang Pilipinas po ay democratic and republican. Now, when we say democratic, tao ang namumuno. Hindi tayo monarchy na hari-reyna, hindi tayo dictatorship na may isang diktador. Democratic tayo kung saan tao ang namumuno. Okay? Now, paano naman naging republican, sir? Tayo po ay republican or another term for republican is representative system. Sir, ano ibig sabihin yan? Ibinoboto po natin yung mga tao na gustong kumatawan sa atin. For example, mga taga Muntinlupa, boboto sila ng isang tao, o yan ang representative namin. Kunyari, sa school nyo, may grupo-grupo kayo, isa magre-report, yun ang representative. So, may isang representative. Di ba? Na ibinoboto yung mga tao. Now, sa Pilipinas, bumoboto tayo ng mga politiko to represent the will of the people. Pero, itong mga politiko na ito, pwedeng gumawa ng katarantaduhan. Pwedeng maging kurakot. Sino ang kumokontrol sa kanila? Ang demokrasya ay laging may constitution. Bakit? Gagawa yan ng constitution to control the representatives. Ito po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa legislative, executive, judiciary, article 6, 7, 8, para makontrol sila.
para hindi sila sumobra. Sinong gumawa ng Philippine Constitution? Yung taong bayan. Okay? Ginawa yan ng taong bayan to control the representatives na nilagay din ng mga taong bayan. To ensure na itong mga to hindi aabuso. Now, kapag mayroong gustong bumago sa Constitution, kadalasan yan yung mga tao na alam mo na hindi magandang hangarin. Maliban na lang kung magandang hangarin nila. Di ba? Anong huling beses nangyari yan? 1973 Constitution. 1973 Constitution, kung maaalala nyo, hindi ito paninira sa kahit na anong supporter nung nakaraang Pangulo, pero nagkaroon kasi ng breach of power. Ano po yung breach of power? Please take note. Lalabas to sa exam. Meron po tayong tinatawag na separation of powers. Legislative, executive, at judiciary. Sir, ano yan? Tatlong yan. Legislative, tagagawa ng batas. Executive, tagapagpatupad. At judiciary, tagahatol. Sir, anong ibig sabihin yan? Hiniwala-hiwalay po ang kapangyarihan para hindi maabuso. Isipin mo ikaw ang gumagawa ng batas, ikaw pa nagpapatupad, ikaw hahatol. So parang, kunyari ako, Sir PT, gumawa ako ng batas, bawal pangit. Nakita ko pangit siya. Hinuli ko, kinulong ko. Nasa akin lahat ng kapangyarihan. Pero isipin mo, ako Sir PT, ako gumawa ng batas, bawal pangit. Ginawa ko yung batas pero hindi ko pwede ipatupad. So dapat gagawa ako ng batas na fair and patas. Sir, bakit? Kasi pag hindi patas yung batas na ginawa ko, pwedeng mag-backfire sa akin. Bakit? Kasi hindi ako yung nagpapatupad nun eh. O, for example, gumawa ng batas sa mga politiko. Okay for example, bawal ang pangit. Example lang. Yung batas na yan, unconstitutional yan. Kasi, tawag dito, ini-invoke o sinisira mo yung karapatan na mabuhay ng tao dahil sa itsura niya. Hindi niya naman nakokontrol yan di ba? So, ngayon, pwedeng hindi ipatupad yan ng executive. Kasi nga, yan po ay nakakasama sa bayan. So ngayon, hindi pwedeng gumawa ng batas to na hindi sang-ayon to. Pwede siyang gumawa ng batas, i-veto ng presidente and so on, i-overpower, pero nandyan ang separation of powers to ensure na walang aabuso sa kapangyarihan ng gobyerno. Kaya nga separation of powers, hinihiwa-hiwalay nila yung kapangyarihan para walang umabuso. Now, ano nangyari noong 1973? Si Pangulong Marcos before, kinuha niya ang legislative powers at nasa kanya ang executive. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pwede siyang gumawa ng batas, siya din ang nagpapatupad. Kaya tayo may mga tinawag na presidential decree. Lahat po ng presidential decree, ang Tagalog niyan, utos ng presidente. Utos ng mga presidente. Ibig sabihin yan, siya na nga ang gumawa ng batas, siya pa nagpatupad. Ngayon, kayang abusuhin. Diba? So, nung panahon yan, nagkaroon ng slight abuse of powers. Hindi lang slight actually. Pero bawal po yan. So, noong 1987, pinaghiwalay uli natin yung tatlong kapangyarihan para walang umabuso. Okay? So, multitasker pala. So, yan po. Yan po yung dahilan kung bakit hiwa-hiwalayan para hindi maabuso. Now, tanggol na sir. So, ang tamang sagot is Philippine Constitution. Sana naintindihan mo ang haba ng paliwanag ko. Kapatid, sagutan mo to! 10 seconds. Go! Sagutan mo, dali. Babasahin ko sa iyo According sa Republic Act 6713, also known as Code of Conduct and Ethical Standards, nagpo-promote ito ng mataas na standards sa public service. Alin sa mga principle sa mga sumusunod ang hindi kasama sa 6713? Tinanong yan sa exam, sir. Yes po, tinanong. Now, meron po tayong tinatawag na norms and conduct and public official. Ito po yung mga public official, ito po yung mga ugali ng mga public official. Number 1, commitment to public interest. Ano po yan? Sinasabi dito na dapat daw ang mga public official and employee
ay dapat inuuna ang publiko bago ang sarili. Nakalagay po ba yan sa 6713? Opo, nakalagay po doon. Very good, Erico. Actually, importante na may educational qualification ng mga tatakbo. Nakalagay ba yan doon? Yes. Unahin daw ang publiko bago sarili. Correct yan. So, hindi yan ang sagot kasi hinahanap natin yung mali. B, dapat daw walang kinikilingan, walang kinakampihan ng mga public official and employee. Correct. Tama po yan. Charlie, ito ang mali. Ano sabi dito? Dapat daw po inuuna nila ang kanilang private gain bago public service. That is very, very wrong. Ayun, check natin yung dalawa. Dapat daw professional sila at sila ay tapat sa publiko. So, tanggal ang Charlie. Okay? Kasi yan po ay pang sarili lamang. Proceed tayo sa susunod na question. Huling tanong for tonight, kapatid. Ito, sample question. Lumabas ulit sa civil service exam. Most likely, baka lumabas ulit sa inyo. Under Environment Management and Protection. Ano daw ang goal ng RA 9275 o ng Philippine Clean Water Act? Excuse me. Okay, very good. Very good, Mark Louie, Jessa, R. Pascual, Ana Marie, Ashley, Belat, Hayop Kapanzo, Mel Tangi, RC Yasi. The best answer, hindi po siya nagre-regulate ng plastic material, hindi siya nagpo-promote ng tree planting, hindi siya nagbaba ng industrial activities, at ang pinaka-main goal, itong mga to, sub-goal lang po ito. Ito ay mga sub-goal. Pero ang pinaka-main goal nito is what? Ito po, siguraduhin na malinis ang katubigan sa Pilipinas. RA 9275, also known as the Philippine Clean Water Act, ang pumirma po niyan ay walang iba kundi si former President Gloria Macapagal Arroyo. Okay? With that said, kapatid, tapos na tayo ngayong gabi, pero bago tayo magtapos, yayain lang kita. Kung gusto mo ng free review, free files at iba pa, pwede kang mag-check ng ating Facebook page kung saan nagpo-post ako doon ng lectures and files and iba pa. Doon sa ating GC sa Telegram, nag-upload rin nga pala ako ng files dyan na pwede mong gamitin. And kung gusto mo magpunta to the next step at sumama sa review, I'm also inviting you. Kung gusto mo siguro ng isasalang na lang lahat para sa'yo, isusubo na lang, pwede kang sumama sa ating review program. Actually, ongoing to, meron pa tayong discounted promos. Okay? So with that said, mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig. Sana marami kayong natutunan. Okay? Magmumura na ako, putangin na yung lahat. Sorry, lumabas na yung dragon. Charot. Tangin na, kapatid. This is your one and only Sir PT, always reminding you, kapatid, do the hard work. Especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap. Dahil yan ang magpapadali ng buhay mo. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mga kapatid, galingan sa March 2. Tandaan mo, gawin mo lahat. Si Lord ang bahala sa'yo. With that said, paalam po sa inyo lahat. This is your one and only Sir PT. Signing off. I love you guys, mga kapatid. Carl, Mac Anthony, Philip John. Good evening sa inyo, Roda. Mag-iingat kayo. Galingan nyo sa exam. Love you, love you, love you, love you. Bye-bye. Bye-bye.